Bible study, meaning ng if anyone keeps my word sa John 8:51. Tara, samahan niyo akong pag-aralan nito. John 8:51. Most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. Para malaman natin ang ibig sabihin nito, dapat malaman natin ang konteksto ng John chapter 8. Sabi dito sa John 8:21, then Jesus said to them again, I am going away, and you will seek me, and will die in your sin. Where I go, you cannot come. Ang kausap dito ni Lord Jesus Christ ay mga Pharisees. Sabi niya, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko, which is heaven. Kayo ay mamamatay sa inyong kasalanan, sabi niya. Inulit niya ito sa John 8:24. Therefore, I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Sabi niya rito na dahil hindi kayo nag-believe sa akin that I am, sabi niya ganon, na ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kayo ang magbabayad ng kasalanan nyo. Kaya ang ibig sabihin ng John 8:51 na if anyone keeps my word ay believing that Jesus is the great I am. Yung name na ginamit ni Lord kay Moses sa burning bush. Pero sabi ng iba, di ba dapat ang meaning nun ay observing the commandments? Sabi sa Matthew 5:48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. So, ang standard ni Lord is perfection. Nagawa na ba natin yon? Diba? Hindi. Sabi ng Romans 3:20, therefore, by the deeds of the law, no flesh shall be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Wala daw madideclare na righteous sa mata ng Diyos. Dahil yung law, which is yung commandments, ay para lang malaman natin na tayo ay nagkasala. Sabi sa Galatians 3:24, therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Yung mga utos ay para malaman natin na nagkasala tayo, di ba? Para mapalapit tayo kay Lord Jesus Christ, na mag-trust tayo sa Kanya, para tayo ay masave through faith. Question: sa lahat ng tao who wants to trust or rely on their faithfulness or obedience to God for their salvation, ang tanong, how are you doing? Kamusta po kayo dito? In conclusion, Jesus wants us to believe in Him so we would not die or pay for our sins, but rather that our sins would be paid by His death on the cross, buried with Him, and have resurrection like He had. Ang gusto lang ni Lord Jesus Christ ay manampalataya tayo mag-believe or mag-trust sa Kanya para hindi tayo yung magbayad ng kasalanan natin sa hell, kundi para siya yung magbabayad, which is finished na sa Kanyang cross, sa death niya and burial niya, para mabigyan niya rin tayo ng resurrection body na kagaya niya. Sabi nga ng John 6:47, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Most assuredly, siguradong sigurado, sabi ni Lord, na kung sino ang mag-trust sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, has, present tense, ngayon pa lang mismo, ay meron ka ng buhay na walang hanggan. I hope naintindihan niyo po itong short na Bible study natin. Sa muli po, God bless us all always.